21. Maupo ka muna sir. Pupunta ako at kunin agad ang manager. Ang tauhan ay nakagawa ng 180 in terms of. Ang tingin niya kay Jared nang masulyapan niya ang bank card sa kamay ng lalaki. Sige. Tumango si Jared. Umupo sa gilid habang nagmamadaling pumunta ang staff para kunin ang manager. Natarante si Delilah sa pagliko na iyon. Mga pangyayari. At hindi niya lubos maisip kung bakit naging magalang ang mga kawani ng bangko kay Jared. Ang bughaw. Mayroon ka ba talagang 10 milyon? Jared. May pag-aalinlangan niyang tanong kay Jared matapos makita ang biglaang staff. Pagbabago sa ugali. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Ngumisi si Jared. Jared. Hayaan mo akong sabihin sa iyo iyan. Ang pamemeki ng bank card ay isang krimen. Paano ka magkakaroon ng 10 milyon kung ex-convict ka? Huwag isipin na hindi ko alam na ang iyong pamilya ay naninirahan pa rin sa lumang lugar na iyon. At ang iyong ama ay naninirahan. Kasalukuyang nagwawalis sa mga lansangan. Paano ka magkakaroon ng 10 milyon? Siyempre, hindi naniniwala si Delilah na totoong mayroon siyang 10 milyon. Kung talagang ganoon kalaki ang pera niya, gagawin niya. Naninirahan ka pa rin ba sa mahirap na lugar na iyon? Tsaka kalalabas lang niya sa kulungan. Kaya hindi siya pwede kumita ng 10 milyon sa loob ng ilang araw. Ha! Siguradong sinasadya niyang mag-show sa harap ko. Kaya, sinasabi yan para lokohin ako. Nang marinig ng ibang mga customer sa bangko ang kanyang sinabi. Lahat sila ay na-curious. Sumulyap kay Jared. Sa mga araw na ito, ang lahat ng pag-withdraw ng pera ay ginagawa sa pamamagitan ng mga bank card. At isang simpleng tseke ang magsasabi. Kung may pera sa card, hindi maaaring magkaroon ng isang taong hanggal na mampeke ng bank card. Hindi ba? Ilang sandali pa. Ang mga kawani ng bangko nakatatapos lang. Kaliwa bumalik kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakaglasses ang middle-aged na lalaki at parang nasa A. Magmadali. Hello, sir. Ako ang manager ng bangko. Paano kita matutulungan? Magalang na tanong ng medyo may edad na. Pagkatapos maglakad papunta kay Jared. Gusto ko sanang mag-withdraw ng 1.3 million. Pero wala ako. Appointment. Maaari pa ba akong mag-withdraw? Habang nagsasalita, inabot ni Jared ang bank card sa bangko. Manager. Nang makita ng manager ng bangko ang card, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Oo naman. Hindi mo kailangang gumawa ng appointment. Ginoo. Gayunpaman. Sa kasalukuyan ay wala kaming ganoong kalaking pera. Sa kamay, may magpapadala agad ako ng pera mula sa ibang branch. Mangyaring ipagpaliban sa opisina ko habang naghihintay ka. Sir. Tumango si Jared at tumayo para tumungo sa opisina ng lalaki para maghintay. Nang makita iyon, si Delilah ay ganap na natulala. Siya ay humakbang pasulong at hinaranggan ang daanan ng manager ng bangko. Sumisigaw. Anong problema nitong bangko? Bakit kaya siya mag-withdrawal kung wala naman siyang appointment? Isa lang siyang ex-convict. At, pumayag ka na lang nang hindi mo tinitingnan kung may pera sa bank card niya. Kung ganoon ang kaso, ako, gusto mo ring mag-withdraw ng 1 milyon ngayon din. Pagkatapos niyang ubusin ang lalaki, lumingon ito sa kanya, boyfriend at hinimok, mag-withdraw din tayo ng 1 milyon. Darling, lumapit si Brayden at nilaibat niya ang tingin kay Jared. Pagkatapos, naglabas siya ng bank card at ibinigay sa manager ng bangko. Mayroon ding 10 milyon sa ang card na ito. At gusto ko ring mag-withdraw ng 1 milyon ngayon. Nako, hindi man lang iniligtas ng manager ng bangko A. Sulyap, simpleng sagot lang. Paumanhin. Ngunit hindi yun posible nang walang appointment yun. Sagot ni Delilah na pinitik ang kanyang takip. Parg. Malinaw na may double standard siya. Si Jared ay maaaring mag-withdraw ng pera. Walang appointment kapag mayroon siyang 10 milyon sa kanyang bank card. Ang aming bank card ay mayroon ding 10 milyon. Ngunit kailangan naming gumawa ng appointment. Anong klaseng crappy bank? Ito. Gusto kong magsampa ng reklamo.
Bakit kailangan natin ng appointment kung hindi naman niya kailangan? Kami rin. May 10 milyon sa bank card. Hindi mo ba narinig iyon? Sigaw niya sa manager ng bangko. Ito, si gentleman ay isang supreme VIP client ng bangkong ito. Kaya hindi niya kailangan ng appointment. Kayong dalawa, sa kabilang banda, ay mga ordinaryong kliyente lamang. As such, there's no comparison. Walang pakialam na paliwanag ng bank manager. Nang marinig iyon, Delilah, halos sumabog ang daluyan ng dugo. Pinaputukan niya ng dagger ang lalaki. Siya ay isang supreme VIP client. Gumagawa ka ba ng A? Nagkakamali dito. Isa lang siyang ex-convict na kalalabas lang sa bilangguan. Kabanata 72. Ang bank card ng gentleman na ito ay isang customized card na ibinigay sa pamilya Sullivan. Kinikilala lamang namin ang card at hindi ang tao. Sa tingin mo ba may kukumpara kayong dalawa sa pamilyang Sullivan? Isang kislap ng pang-aalipusta ay lumipad sa mga mata ng tagapamahala ng bangko. Ang kanyang mga salita ay natigilan sandali ni Delilah, habang ang mga taong nakapaligid sa kanila ay napahiyaw. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Sullivan ang pinakamayamang pamilya sa Horrington. Kaya naman, hindi nakapagtataka na nagbago agad ang ugali ng mga tauhan kanina nang masulyapan niya ang bank card sa kamay ni Jared. Kapag ang isa ay nagkaroon ng bank card na inisyo sa pamilya Sullivan, gagawin din ng bangko, magpadala ng isang tao upang personal na maghatid ng pera sa isang tawag sa telepono. Lalo na ang pagpunta sa bank-in. Tao na mag-withdraw. Ang lahat ng mga bangko ay nakipagkompetensya sa kanilang sarili para sa naturang kliyente. Ang instant, nabalitaan ni Brayden na si Jared ay may hawak ng isang customized na bank card na ibinigay sa pamilya Sullivan. Siya, nagpunta bilang mapatla bilang isang sheet. Crap, kung talagang nauugnay siya sa pamilya Sullivan. Ang aking maliit na kumpanya ay malugi sa isang solong. Salita galing sa kanya, ay imposible yun. Paano siya magkakaroon ng customized card na ibinigay sa Sullivan? Pamilya. Siguradong ninakaw niya iyon o dinampot kung saan. Wala naman siguro siyang kinalaman. Ang pamilyang Sullivan. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Delilah. Ordinaryong tao lang si Jared. At ngayon lang niya nakuha. Labas ng kulungan. Paano siya makakasama sa pamilya Sullivan? Nang makita ng manager ng bangko na wala pa rin siya. Paggawa ng isang eksena, ang kanyang ekspresyon ay naging malamig. Seguridad. Itapon mo sila dito. Sa lalong madaling panahon. 2 seguridad. Nagmarcha ang mga gwardya at pinalaya si Delilah. Kahit si Brayden ay binigyan ng boot. Ano ba talaga ang nangyayari? Dito. Anong kinalaman ng dati mong kaklase sa pamilya Sullivan? Brayden. Nag-aalalang tanong. Wala pa akong narinig na may kinalaman siya sa pamilya Sullivan. Kung meron talaga siya, pakikisama sa kanila. Hindi sana siya nakulong. Paano siya nakipag-ugnay sa kanila sa ilang araw lang siya pinalaya? Kung tatanungin mo ako, sa tingin ko ay kinuha niya ang bank card na iyon. Sa isang lugar. Ang manager ng bangko na ito ay isang tulala. Putol ni Delilah na may galit na nakasulat sa buong mukha niya. Sige, huwag mo nang pakialaman iyon. Fair na, hindi gustong masangkot si Brayden sa bagay na iyon dahil aakyat siya sa sapa ng walang sagwan kung kilala talaga ni Jared ang pamilya Sullivan. Ilang sandali pa ay si Delilah at ang kanyang matambok na kasintahan. Paglabas ng bangko, nakita sila ng ilang taong naghihintay kay Jared sa labas at sumugod sila. Nagkataon lang, Mr. Quigley. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Ang lalaking nakasuot ng gold chain. Bulalas. Nakangisi mula tenga hanggang tainga. Ah, ikaw pala Steele. Bakit kayo nandito? Tanong ni Brayden. May nangutang sa amin. Kaya kami, naghihintay na mag-withdraw siya ng pera. Mahinahong sagot ni Steele. Nakita ko, well, lahat ng pinakamahusay. Meron pa ako, may gagawin. Kaya uminom tayo minsan. Pagkasabi nun ay nagpaalam na si Brayden. Kinaladkad si Delilah. Ang ilang mga lalaki ay hindi ang disenteng uri.
Kaya hindi niya nais na magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi si Delilah na gumalaw ngunit nagulat na nagtanong. Ang pangalan ba ng taong may utang sa iyo ay Jared? Jared. Nagulat si Steele saglit, ngunit agad siyang lumapit. Oo, Jared ang pangalan niya. Kung hindi ako nagkakamali, may utang siya sa amin ng 1.3 million. Nang marinig iyon ni Delilah, natuwa siya. The point na halos mapatalon siya sa tuwa. Nagtataka lang ako kung bakit nagpumilit siyang mag-withdraw ng 1.3 milyon ngayon. May utang pala siya at kailangan niyang bayaran ang utang niya. Panunuya. Lumingon siya kay Steele at nagtanong, paano siya ng utang sa iyo? This time, hindi na siya sinagot ni Steele bagkos ay sumulyap siya. Brayden sa halip, ngumiti si Brayden sa kanya. Ito ang girlfriend ko. Napangiti kaagad si Steele sa narinig. Na, dahil girlfriend ka ni Mr. Quigley, prangka ako sa iyo. Ito ay isang babae na kumuha ng pautang mula sa tayo. Tinutulungan niya itong mabayaran. Kaya hindi niya ito utang. Oh, nakikita ko. Kung ganoon, maaari mong hilingin sa kanya. Higit sa interes, may 10 milyon ang bank card niya. Bulong ni Delilah sa kanya. Kabanata 73, 10 milyon. Natulala si Steele bago ang isang kislap ng saya sa kanyang mukha. May 10 ba talaga siya? Milyon. Parang hindi siya mayaman. Sa kanyang pagdududa, nagmamadaling iginiit ni Delilah. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Siya mismo ang nagsabi nito sa bangko kanina. Kung talagang makakapag-withdraw siya ng 1.3 milyon mamaya. Ito ay, patunayan mo na may pera talaga sa bank card niya. Iyan ang akma. Tumanggaw si Steele bilang pagsang-ayon. Sige, tama na. May gagawin pa ako kaya tara na. Malakas na sinabunutan ni Brayden si Delilah. Anong kinakatakutan mo? Maghintay na lang tayo dito sandali at umalis na tayo paglabas ni Jared mamaya. Gusto ko, tingnan mo kung meron ba talaga siyang 10 milyon. Napailing si Delilah sa kanya. Hindi ako aalis, gusto ko pa ring masaksihan. Ang hiya niya mamaya, dahil walang ibang pagpipilian. Si Brayden ay nakatayo lamang doon at maghintay. 10 minuto, maya-maya, lumabas si Jared na may dalang malaking bag na may laman na pera. Nang makita siya ni Steele na may kasamang napakalaking bag sa kamay, agad siyang humarap sa lalaki kasama ang iba pang lalaki. Nang makita iyon, nagmadali rin si Delilah. Sabik na makita kung talagang nag-withdraw ng pera si Jared. Medyo nagulat si Jared na hindi siya umalis. Ngunit hindi rin niya ito pinansin. Nasaan ang pera, anak? Hinihingi ng bakal. Bilang tugon, inihagis ni Jared ang bag sa kanyang kamay sa lupa. Na inihayag ang mga bayarin doon. Sa sandaling makita ng mga alipin ni Steele ang mga salansan ng mga perang papel. Ang kasakiman ay pumasok sa kanilang mga mata. Delilah ay medyo nagulat din. 1.3 million is all here. Not a single cent less. Pantay na sagot ni Jared. Mabilis na alipin ni Steele. Sumugod para kunin ang pera. Ngunit pinigilan siya ni Steele. Anak, natatakot ako na 1.3 million. Ay hindi sapat. Habang gusto rin niyang agawin ang pera. Gusto niyang mangikil pa kay Jared pagkatapos. Nalaman na mayroon siyang 10 milyon. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Jared. Wala masyado. Nagkamali ako ng kalkula. Ang interes kanina. Ngayon, ang principal at interes ay umabot sa 2 milyon. Deklara ni Steele. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay bumaling. Hanggang isang fraction. Sabay-sabay, naging malamig ang ekspresyon ni Jared. At nag-alab ang pagpatay sa kanyang mga mata. Wala ka ba? 10 milyon. Jared, ano ang 2 milyon sa iyo? Bumalik ka lang at bawiin ang natitira. Delilah, iginuhit habang tinitigan siya nito ng buong pagmamalaki. Binaliwala siya ng buo. Sinabi ni Jared kay Steele. Narito ang 1.3 milyon. Kung ayaw mo, ay redeposit ko ito sa bangko. Pagkatapos, yumukol siya para kunin ang pera para ay redeposit ito sa bangko. Anak,
Hindi na sa iyo ang perang ito. Kaya hindi mo ito mahawakan. Itinaas ni Steele ang kanyang paa at tinapakan ang bag. Samantala, ang dalawang allopier sa gilid ay mabilis na nag-abot at humawak sa balikat ni Jared para pigilan kanya. Pero laking gulat nila. Hindi siya nito maigalaw kahit 1 pulgada kahit gaano pa kalakas ang kanilang puwersa. Nanlamig ang mga mata ni Jared. At hinawakan niya ang kanilang mga palso. Sa isang mahinang pagpisil. Ang tunog ng mga buto. Pagkabasag na hati ang hangin. Sa isang kisap mata, napaungol ang dalawang alipin sa matinding paghihirap. How dare you make a move laban sa mga tauhan ko? Dapat may death wish ka. Nang makita iyon ni Steele, nagdilim ang kanyang ekspresyon, at binaril niya ang kanyang binti. Ang lalaki, patayin siya, tapusin mo siya. Tuwang-tuwa si Delilah nang bumalot sa kanya ang tuwa. Pagkakita niyan, pow! Ngunit nang iyangat ni Steele ang kanyang paa, bumaril ang paa ni Jared at dumapo sa lalaki, na nagpadala. Lumilipad siya pabalik, sa mga takong yon. Pinaikot-ikot ni Jared ang kanyang mga kamay. Agad na naputol ang mga braso ng dalawang allopiers na parang sanga. At, sila ay nagpakawala ng isang pinahihirapang panaghoy. Noon, isa na lang ang natitira na nakatayo. Nang makita niyang pababa na ang mga bagay, sa sobrang takot niya ay napabuntot siya. Pagkatapos ng lahat, mayroon walang loyalty sa mga ruffians. Dahan-dahang humakbang si Jared papunta kay Steele. Sa sandaling iyon, natuyo ang mukha ng huli. Lahat ng kulay. At naramdaman niyang parang may umuukit sa kanya mula sa loob. Kabanata 74. Nang makita ni Steele si Jared na papalapit sa kanya, nagpumiglas siya na makatayo. Ngunit ang sakit, masakit na hindi niya magawa. Masyadong malakas ang sipa ni Jared. Anong sinusubukan mo? Gagawin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ako ay mula sa Crimson Dragon Gang. At ang aming pinuno ng gang ay walang iba kundi Steven Fisher. Ang mabangis na ekspresyon ng lalaki ay labis na natakot sa kanya kaya dali-dali niyang binanggit ang Crimson Dragon Gang. Gayunpaman, ngumisi si Jared. Steven, ha? Kung hindi mo pa sinabi na galing ka sa Crimson Dragon Gang. Ako, baka nailigtas ka. Nako, wala ka ng pagkakataong iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, siya, tinapakan ng mga binti ni Steele at binasag ito hanggang sa puntong hindi na siya makakalakad kahit paano. Magaling ang doktor. Ang matinding paghihirap ay si Steele na sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga kahit na siya namilipit sa lupa. Natakot si Delilah nang makita niya ang malupit na pamamaraan at ginaw ni Jared. Pagpapahayag, nanginginig siya ng walang tigil. Puno ng takot ang mga mata. Ganon din. Sipon din si Braden. Pawis. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pinulot ang pera mula sa lupa. Inihagis ni Jared si Delilah ng isang glacial. Tingnan mo. Ang sulyap lamang na iyon ay labis na natakot sa kanya kaya't bumagsak siya sa lupa sa takot. Sa paningin niya, kalunos-lunos na kalagayan. Bumantong hininga si Jared at humakbang papasok sa bangko para ay redeposit ang pera. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang nandoon pa rin sina Hilda at Chloe. Sa sandaling nakita ni Hilda si Jared, siya, galit na sumugod sa kanya. Siya ay nasa gilid ng pagtatanong sa kanya kung paano nangyari ang mga bagay nang siya ay bigla. Naalala niyang nandoon pa ang kanyang ina. Kaya, wala siyang sinabi. Saan ka nagpunta, Jared? Hilda, buong araw kitang hinihintay. Kinastigo ni Hannah nang marinig ang pagbabalik nito. Lumabas ka para maglakad kasama siya at makipag-chat saglit. May kailangan akong hawakan. Nanay, paliwanag ni Jared. Ginang. Chance. Lalabas ako para mamasyal kasama si Jared. Pagkatapos, humakbang palabas si Hilda habang hinihila si Jared. Sa segundong iyon, hindi na siya makapaghintay na malaman kung paano siya pinangasiwaan ang bagay. Sure. Sige. Pumunta ka at mag-usap saglit. At dito tayo magtanghalian mamaya. Masayang tumango si Hannah. Pagkaalis ni Jared kasama si Hilda, sinabi niya nang may kagalakan. Mrs. Wallace, sa palagay ko mukhang magkatugma silang dalawa. Parehas ako ng opinyon.
Haha, tumawa din si Chloe. Anong ginawa nila sa'yo, Jared? Tinalo ba nila? Gising ka. Agad na tanong ni Hilda nang makalabas sila ng bahay. Hindi. Anyway, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa utang. Naayos na ngayon. Sa hinaharap, maghanap ng desenteng trabaho at magtrabaho ng husto. Pupunta ako for an interview tomorrow. And I'll recommend you there if the company is okay. Next time, you've got to be more discerning when getting yourself a boyfriend. Udyok ni Jared sa A. Ngumiti. Tumango si Hilda na may paghanga sa kanyang mga tingin habang nakatitig kay Jared. Ngunit hindi siya nito nilingon. Siya, itinuring lamang siya bilang isang kapatid at walang romantikong damdamin para sa kanya. Kaya hindi niya ito gusto. Hindi pagkakaintindihan. Habang naglalakad sila sa paligid ay biglang nagring ang phone ni Jared. Ito ay isang tawag mula sa Josephine. Saan ka nagpunta ng pamilya mo, Jared? Bakit wala na kayong lahat sa Dragon Bay? Ako, tanong ng security. At sinabi niya na lumipat ka. Pumunta si Josephine sa Dragon Bay para maghanap. Jared, only to discover na hindi na siya nakatira doon. Hindi pa sanay ang mga magulang ko na tumira doon. So, lumipat kami pabalik, kahit medyo luma na ang lugar. Mas marami silang kapitbahay dito na lahat ay kakilala. Sa totoo lang, Jared, nagsinungaling dahil wala siyang ideya kung bakit gustong umalis ng kanyang mga magulang sa Dragon Bay. I see, bulong ni Josephine. Bilang pagkilala, malinaw sa araw ang kanyang pagkabigo. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, binaba na ni Jared ang tawag. Ang telepono, girlfriend mo ba iyon? Jared, mahinang tanong ni Hilda nang matapos ang pakikipag-usap ng lalaki sa telepono. Natigilan si Jared. Hindi sigurado kung paano niya sasagutin ang tanong na iyon. Sa totoo lang, hindi niya alam kung si Josephine ay itinuturing na kanyang kasintahan noong hindi pa nila nakumpirma ang kanilang relasyon. Opisyal na, Kabanata 75, nang mapansin ni Hilda ang pag-aalinlangan niya. Tumawa siya, di bale kung ayaw mong sagutin yan. Ayos lang, Jared, nginitian lang siya nang walang sinasabi. Nang ilang oras na silang namamasyal. Sila, parehong bumalik para sa tanghalian. Samantala, nakahiga si Layton sa hospital bed sa Horrington Hospital. Tamad. Gusto niyang umuwi sa halip na manatili sa ospital. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ama at iginiit iyon. Nagpapagaling siya sa ospital. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang problema kahit na siya ay manatili sa ospital para sa isang taon. Isinasaalang-alang ang Scott, kakayahan sa pananalapi ng pamilya. Habang siya ay nag-e-expire sa inip, ang pinto ng silid ng ospital ay itinulak. Bukas. At pumasok si Sandy na may hawak na lunchbox. May magandang balita ako para sa iyo. Lay. Tumilaok si Sandy. Ang pangalawang hakbang niya sa kwarto. Ano ito? Tanong ni Layton. Si Jared ay pinalayas na. Dragon Bay. Baka nakipag-away siya kay Josephine. Tuwang-tuwang anunsyo ni Sandy. Bakit kaya? Natuwa rin si Layton. Kung mawawalan siya ng proteksyon ng Sullivan family, wala na talaga siya. Tapos, crush ko siya anytime. Bakit pa kaya? Ako, kunwari ay nagkasakit si Josephine sa kanya. Siguradong pinaglalaroan lang siya nito. Paano kaya niya? Talagang nahulog sa kanya kapag hindi sila pantay na katayuan sa pagtatapos ng araw. Kaninang umaga, sinabi ng security sa Dragon Bay na umalis ang kanyang mga magulang dala ang kanilang mga bagahe at bumalik sa kanilang dati neighborhood. Sabi ni Sandy. Nang marinig iyon, natawa si Layton. Haha, ang galing. Haharapin ko siya kapag naka-recover na ako. Gagawin kong buhay impyerno ang buhay niya. Maaga, kinaumagahan. Tumawag si Franklin para ipaalam na inutusan na niya si Maria na sunduin si Jared. Sabay na pumunta sa opisina ng huli. Nang marinig iyon ni Gary, mabilis niyang hinikayat si Jared na bumangon sa kama. Kailangan mong gumawa ng magandang impression ngayon. Jared, ito ay isang malaking kumpanya. Kaya ang iyong hinaharap ay magiging
Secure kung nakakakuha ka ng trabaho doon at gagawa ka ng paraan para maging isang department manager o katulad nito. Paalala niya, naiintindihan mo, tatay. Tumango si Jared. Kumuha ng sando at isinuot iyon. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Gary. Paano mo nagawa ito? Suotin mo yan pag pupunta ka sa interview. Magsuot ka ng suit, at bilasan mo. Wala akong suit, tatay. Hindi ugali ni Jared na magsuot ng terno. Kaya hindi na siya bumili. Sa tiyak na sandaling iyon. Lumapit si Hana at sumagot. Kalokohan. Siyempre ginagawa mo. Nakalimutan mo na bang bumili ka ng A? Suit 3 taon na ang nakakaraan para sa iyong kasal. Pero sa huli, sa pagsasalita niyan, dali-dali niyang isinara ang kanyang bibig. Pupunta si Jared para sa isang panayam. Araw. Kaya ayaw niyang ilabas ang nakaraan. Hindi nagtagal. Isinuot ni Jared ang suit na binili niya 3 taon na ang nakakaraan. Habang lumipas ang ilang taon. Bago pa rin ito dahil hindi pa niya ito naisuot. Sigurado ang anak ko. Guwapo sa suit. All the best. Tinapik ni Gary ang balikat ni Jared. Jared, halika dito at hayaan mo ako. Hawakan ka. Dahil hindi nakikita ni Hana. Nagagamit lamang niya ang kanyang mga kamay upang maramdaman ang hitsura ni Jared habang nakasuot ito ng suit. Sa ibaba mismo ng kanilang bahay. Isang pulang BMW ang nakaparada sa harap ng kapitbahayan. Nakatayo sa harap ng sasakyan. Si Maria ay tumingin sa mga sira-sirang gusali ng may pagkasuklem. Anong klaseng lugar ito? Mabaho te high heaven. Tama ba talaga itong tirahan? Sumimangot siya at pinisil ang ilong kahit siya. Patuloy na bumubulong. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Itay nang hilingin niya sa akin na pumunta at pumili. Him up, habang bumubulong. Napapasulyap siya sa relo niya. Sa sandaling iyon, siya ay nakasuot ng propesyonal na ang kanyang mahaba at mag-atas na mga binti ay nakadisplay. Snapeng ang pansin ng marami. Gayunpaman, nagsuot siya ng ekspresyon ng paghamak at minamaliit ang lahat ng tao. Naglakad palabas ng kapitbahayan. Matapos maghintay ng ilang sandali nang walang tanda ni Jared. Tinawagan niya si Gary. Kabanata 76. Nauna nang hiningi ni Maria kay Franklin ang numero ni Gary. Nang sumagot ang huli, walang pakundangan siyang sumimangot. Alam mo ba ang oras ngayon? Hanggang kailan mo ba ako gustong maghintay? Wala ka man lang pakialam. Pagiging maagap, huwag mong kalimutan na ang pamilya mo ang humihingi ng pabor sa akin. Pero gusto mo hintayin kita. Siya, ibinaba kaagad ang tawag pagkatapos sabihin iyon nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Gary na sumagot. Samantala, si Gary naman, natigilan ng matagal pagkatapos ng pag-uusap sa telepono. Baka sa mukha niya ang kahihiyan. At nakaramdam siya ng panghihinayang dahil naturuan siya ng batang si Maria. Kanyang edad. Ngunit sa paggunita na kailangang umasa sa kanya si Jared para irekomenda sa kanya ang trabaho. Tiniis niya ito. Kahihiyan. Sino yung nasa phone? Dad. Tanong ni Jared. Si Maria iyon. Naghihintay na siya. Sa ibaba. Kaya bilasan mo at bumaba. Tandaan na kausapin mo siya ng maayos. Sinimulan siyang himukin ni Gary na umalis. Sa baba, pagkababa ni Jared, nakita niya si Maria na naghihintay sa pasukan. Kaya naman, lumapit siya sa kanya at murmured apologetically, "Ikinalulungkot ko na pinaghintay kita." Sa sandaling nakita siya ni Maria. Siya, agad na tumahol na may galit na nakaukit sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa utos ng aking ama, hindi ako sasama, para sunduin ka. Tingnan mo ang pananamit mo. Saang panahon galing ang suit na iyon? How dated? Nagsalubong ang kilay ni Jared. Bahagyang. Ngunit pinigilan niya ang kanyang galit at ipinaliwanag. Binili ko ito 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi ko pa ito isinusuot. Kaya bago pa lang. Bago ang pa ako. Walang kabataang lalaki sa panahong ito ang magsusuot ng gayong makalumang suit. Kinagat ni Maria ang kanyang mga labi. Panunuya, tikong gayon. Dapat ba akong bumalik at magpalit? Tanong ni Jared. Kalimutan mo na iyon. Wala. Oras na para dyan kapag gabi na.
Bilasan mo at sumakay ka na sa kotse. Binuksan ni Maria ang pinto ng kotse. Isang nagyelo na ekspresyon at sumakay sa kotse nang walang humpay. Gustong umupo ni Jared sa passenger seat. Pero nginitian siya ni Maria nang buksan niya ang pinto ng kotse. Maupo ka. Ang likod. Sa tingin mo ba karapat dapat kang umupo sa passenger seat? Dahil doon, muling sumimangot si Jared. Bagamat ginawa niya ang utos at nadulas sa backseat. Nang hindi man lang naghihintay na siya ay tumira. Maria, pinatong ang pedal ng gas. Mabuti na lang at marunong siyang martial arts. Kung hindi ay nabangga niya ang upuan sa harap. Tandaan mo na wala kang mabanggit tungkol sa pakikipagkilala sa akin pagdating natin sa opisina. Isa pa, wala akong pakialam kung pumasa ka sa interview. Huwag ka din umasa na tutulungan kita. Ito ay mabait sa akin na irekomenda ka para sa isang pakikipanayam, paulit-ulit na sabi ni Maria habang nagmamaneho. Pangunahing pinagbabawalan siya na sabihin kilala niya siya dahil natatakot siya na mapahiya siya. Kanya, sige. Isang mahinahong sagot lang ang ibinigay ni Jared sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kumpanya ni Maria. Iyon ay corporate group na may higit sa 100 palapag sa buong gusali. Limitado ng Sentiment Chemical. Ito, ang kumpanya ay kabilang sa pamilya Sullivan. Napatitig si Jared sa naglalakihang signboard ng kumpanyang kasama niya. Nakaangat ang ulo. Sumimangot ang mukha niya. Kung magsisilbi ang aking memorya. Pagmamayari ang Sentiment Chemical Limited. Sa pamilya Sullivan. Naaalala ko ang sinabi ni Josephine na itinatag ito ni William sa kanyang kaarawan bilang regalo sa kaarawan para sa kanya. Sa katunayan, si Josephine ang chairman at legal na tao ng kumpanyang iyon. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Lumahok sa pamamahala nito at bihirang bumisita sa opisina. Oo, ang kumpanyang ito ay kabilang sa Sullivan pamilya, ang pinakamayamang pamilya sa Horrington. Isang malaking karangalan na makakuha ng trabaho dito. Ang sweldo at benepisyo ay higit na mas mahusay kaysa sa iba. Mga kumpanya, buong pagmamalaking deklara ni Maria. Ngumiti lang si Jared nang hindi na nagkomento pa. Siya noon, sumunod sa kanya papasok ng building. Pagdating pa lang nila sa entrance ay may nakita silang isang matangkad at gwapo. Binata na nakasuot na nakatayo sa may pintuan. Iyon ay walang iba kundi ang nobyo ni Maria, si Zane Carlson. Bakit ang tagal mo ngayon? Maria. Nang matano ni Zane si Maria ay agad itong lumapit sa kanya na may matingkad na ngiti. Og, ginawa mo ba? Kailangang ipaalala sa akin iyon. Pinasundo ako ng tatay ko sa anak ng kasama niya kaya medyo tumatakbo na ako. Sa likod, nagpout si Maria. Nilinaw na wala siya sa ganoong mood. Kabanata 77. Napatingin si Zane kay Jared sa likod ni Maria. Kung saan sumili ang kislap ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Maria at nagsimulang humakbang pasulong. Nakasunod lang si Jared sa likod nila habang sina Zane at bulong ni Maria sa kanilang mga sarili. Kung ayaw mo siyang magtrabaho dito, I'll just fail him during the interview mamaya. Anyway, I'm doing the interview today. Bulong ni Zane. Huwag masyadong halata. Kung hindi, ipapagawa na naman ako ng tatay ko kapag nagsumbong siya sa tatay niya. Kalalabas lang niya sa kulungan. Kaya tanggihan mo siya sa ganoong batayan. Bili ni Maria sa mga patahimak na tono. Nakasandal sa tenga niya. Natakot sila na marinig sila ni Jared. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman. Si Jared, nahuli ang kabuuan ng kanilang pag-uusap. Kung tutuusin, ang kanyang pandinig ay higit na nakahihigit sa karaniwang tao. Pagkatapos, sa likod nila, malamig na tumawa ang lalaki. I don't give a little kung makapasa ako sa interview. Dinadaanan ko lang ang mga formalidad. Kapag sila, nakarating na sa floor kung saan matatagpuan ang sales department, tinuro ni Maria si Zane at sinabing, Jared, sumama ka sa kanya. At tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, huwag mong sasabihin kahit kanino dito nakakilala mo. Ako. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon bago sumunod kay Zane sa opisina kung saan gagawin ang interview. Gaganapin. Noon,
Marami nang naghihintay sa labas. Lahat ay nandoon para sa isang pakikipanayam. Dahil ito ay isang corporate group, nagbayad ito ng maayos at nag-aalok ng magagandang benepisyo. Dahil doon, maraming tao gustong sumali sa kumpanya, kabilang ang mga nagtapos mula sa mga prestihiyosong unibersidad. Maghintay ka sa labas, isang tao. Tatawagan kita mamaya. Humakbang si Zane papasok sa opisina pagkasabi nun. Si Jared naman ay natamba. Pababa sa isang upuan. Nandito ka rin ba para sa isang pakikipanayam? Bro, tanong ng isang naka-best spectacle na binata na nakaupo sa tabi niya. Oo, tumango si Jared. Saang university ka nag-aral? Alam kong marami sa mga nakapanayam sa pagkakataong ito. Nagtapos sa mga kilalang universidad. Tingnan mo yung babaeng nakadress. Balita ko galing siya sa Quartz Universidad. Samantalang yung lalaking may backpack ay nagtapos sa Mona University. Ang binata, daldal ng inggit na nakasulat sa buong mukha niya. Nag-aral ako sa Bay Coast Business School. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Jared. Nagulat ang binata. Bulalas, graduate ka na sa Bay Coast. I really laud your courage for coming here for an interview nung pumasok ka sa institute na yon. Mas malala pa sa akin na taga Blue Sky Vocational Paaralan. Maamo ang tingin sa mga mata ng binata nang titigan niya si Jared. Sa wakas, nahanap ko na. Isang tao na ang mga kwalipikasyong pang-akademiko ay mas mababa sa akin. Ngumiti lang si Jared nang walang sinasabi. Sa sandaling iyon, isang binibini sa propesyonal na kasuotan. Lumapit at sinabi sa lahat, pakiabot sa akin ang inyong mga resume. Mamaya, tatawagan kita para sa interview. Ayon sa pagkakasunod-sunod. Nang marinig iyon, ang lahat ay mabilis na nagsumite ng kanilang masusing paghahanda. Mga resume. Tanging si Jared lang ang nakaupo doon na hindi kumikibo. Excuse me, sir, pero nasaan ang resume mo? Ang binibini. Tanong niya nang mapansin ang hindi pagkilos ni Jared. Hindi ako naghanda ng resume. Walang pakialam na sagot ni Jared. Isang flash ng sorpresa ang lumipad sa buong kabataan. Ang mga mata ng ginang nang marinig niya iyon. Ngunit pagkatapos ay nagtanong siya. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Kung gayon, para naman malaman ko, paano kita sasagutin mamaya? Ang pangalan ko ay Jared Chance. Sagot ni Jared. Tumango ang dalaga. Umikot sa paligid at pumasok sa opisina. Lahat ay nakatingin kay Jared na parang tulala. Paano kaya niya? Posibleng ma-recruit kapag nakasuot siya ng ganoong petsang suit at nabigong maghanda ng resume para sa ang panayam. Kakaiba ang tingin sa kanya ng binata na kanina pa kausap. Out of the blue, siya, ulong. May mga koneksyon ka ba dito? Kaya dumaan sa likod ng pinto. Bro, nagulat si Jared. Sa kawalan kung bakit siya nagtatanong ng ganoong tanong. Dapat dumaan ka sa likod ng pinto. Kung hindi, bakit hindi ka naghanda ng resume? Gayun din, masasabi ko sa isang sulyap na ang taong nagdala sa iyo dito kanina ay isang mataas na executive sa opisina. No wonder ganyan ka, kalmado. May nakakainggit na ngiti sa labi. Inilabas ng binata ang isang kahon ng chewing gum sa kanyang bulsa. At inalok ito sa kanya. Walang pag-aalinlangang tinanggap ito ni Jared at naghagis ng isang piraso sa kanyang bibig. Kabanata 78. Bro, if you really have connections, do you mind put in a good word for me? Kung matanggap ako, gagamutin ko. Kumain ka sa hotel. Inaasahan ng binata si Jared. Bilang tugon, tumawa ng mahina si Jared. Oo naman. Kung makuha ko ang trabaho, maglalagay ako ng isang magandang salita para sa iyo. Salamat, salamat, masyado kang mabait. Ang binata ay patuloy na nagpasalamat sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa. Ilang sandali pa, nagsimula na ang panayam. Ang mga nakapanayam pagkatapos ng mga nakapanayam ay pumasok sa opisina ng may kaba. Para lamang lumabas ng malungkot. Kahit na ang iilan mula sa mga prestihiyosong universidad ay hindi nakakuha ng trabaho. Nang nasa tabi ang binata,
Nakita ni Jared na nabigo ang mga nagtapos sa mga kilalang unibersidad. Lalo siyang lumaki, nangangamba. Ang kanyang mga kamay ay pumulupot sa maluwag na mga kamao. At ang kanyang mga palad ay namamasa sa pawis. Susunod, Jared. Chance, dumating ang turn ni Jared nang hindi nagtagal. Nang tumayo si Jared, biglang tumabi sa kanya ang binata. Sinunggaban siya. Kailangan mong maglagay ng magandang salita para sa akin. Bro, I'm pinning my hopes on you. Nag-aalala niyang pakiusap. Tumango si Jared bago pumasok sa opisina. Sa sandaling ginawa niya iyon. Sinalubong siya ng paningin ng 3 tao na nakaupo sa likod ng isang mesa at ang binibini. Na nagkolekta ng mga resume nila kanina na nakatayo sa gilid. Umupo si Zane sa gitna. Ginagawa itong sagana. Malinaw na siya ang punong tagapanayam noong araw na iyon habang ang mga lalaki sa magkabilang gilid niya ay nakaupo lamang. Sa madaling salita, isang salita mula sa una ang nagpasya kung ang isa ay pumasa sa interview. Nakatingin sa Jared. Utos ni Zane na may kalmado at walang kibo na tingin. Pakipakilala, katulad ni Jared. Magsasalita na sana. Tumunog ang isa sa mga interviewer na nakaupo sa tabi ni Zane. Dahil wala kang resume. Ikaw, kailangan sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan sa pagtatrabaho pagkatapos ng pagtatapos sa universidad. Tumango-tango papasok. Pagsang-ayon. Maikling binanggit ni Jared ang kanyang karanasan sa pagtatrabaho pagkatapos ng graduation. Siyempre, sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa pagkakakulong niya. Wala siyang tinatago. Wala rin doon. Kahit anong itago. Ang nakakapagtaka, wala ni isa sa kanila ang nagulat nang umamin siyang ex-convict. The reason for that was plain as day na una nang sinabi sa kanila ni Zane. Pagkatapos makinig sa kanya, Zane, ipinikit ang kanyang mga mata at pinag-cross ang kanyang mga braso habang nakasandaw sa kanyang upuan. Nagbibigkas ng isang salita. Nang makita iyon ng dalaga sa gilid ay nagmamadaling humakbang paarap at marahan siyang minasahe. Ikaw ba? Alam mo kung anong kumpanya ito? At alam mo ba kung sino ang may-ari? Isa ka lang ex-convict na nagkaroon. Kakalabas lang ng kulungan. Pero naglakas loob kang pumunta dito para sa isang interview. Iginuhit ng isa sa mga tagapanayam. May tahol ng mapanuksong halakhak. Bakit hindi? Mayroon bang patakaran sa kumpanyang ito na nagtatakda na ang mga tao na ay sa bilangguan ay hindi maaaring pumunta dito para sa isang pakikipanayam? At saka, ano ang napakalaking bagay tungkol doon? Ang isang ex-convict ba ay talagang masama? Mahinang sagot ni Jared. Ngumiti. Habang walang ganoong patakaran, maaapektuhan mo ang imahe ng aming kumpanya kung sasali ka sa amin dahil isa kang ex-convict. Naniniwala ako na ang ibang mga kumpanya ay hindi magtatrabaho ng isang taong nagsilbi ng sentensya sa bilangguan. Ikaw din. Pinakamabuting magkaroon ka ng kaunting kamalayan sa sarili. Kung ako ang nasa kalagayan mo, mahihiya ako. Umalis ka na ng bahay. Nakangiting tinitigan ng interviewer si Jared. Tila sinasadya niyang ipahiya ang huli. Yun. Sa isang tabi. Ang kanyang boses ay partikular na matunog. Dahil dito, naririnig ng mga nakapanayam sa labas ang bawat salita. Malakas at malinaw. Nagulat silang lahat. Lalo lalong malalim ang kausap ng binata kanina kay Jared. Nabigla. Damn it, ex-convict pala. Sayang ang chewing gum ko. Anong malas? Siya, sa kadali-daling pumunta sa restroom para maghugas ng kamay. Sa opisina, hindi bumangon si Jared. Sa halip, he riposted smilingly. Kung ako ang nasa sapatos mo at hindi ko kayang bumangon, mahihiya akong umupo. Dito. Mayroon kang mga madilim na bilog sa ilalim ng iyong mga mata. Wala ka bang tulog dahil wala kang magawa? Kahit nasa tabi mo lang ang asawa mo. Natigilan ng tagapanayam nang marinig iyon. At tinitigan niya ang
Lalaking may kakilakilabot sa kanyang mga mata. Hindi ko gets. Paano niya nalaman na impotent ako? Kabanata 79. Sikreto ko iyon. At hindi ko pa nasasabi kahit kanino ang tungkol dito. Sa mata ng ibang tao. Ako ang may perpektong pamilya. Karagdagan sa isang mapagmahal na relasyon sa aking asawa. Ako lang ang nakakaalam na mahuhulog ako sa malalim na kawalan ng pag-asa. Tuwing sasapit ang gabi, dumaan sa bubong ang tagapanayam. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang noo. Si Jared ay nabalisa. Kalokohan. Ikaw ang hindi makabangon. Mayroon akong asawa at anak. At, masayang pamilya tayo. Sigaw niya. Sinadya niyang idiin ang pagkakaroon ng anak bilang pagbabalik upang patunayan na si Jared ay nagbubuga ng kalokohan. Sa tugon, tumango si Jared. Kahit may anak ka, hindi mo yan biological offspring. Ikaw din. Adopted. O kaya nabuntis ang asawa mo sa ibang lalaki dahil impotent ka noon pa man. Pagkabata, higit pa rito, ito ay resulta ng isang aksidente. Kaya ikaw ay naging impotent dahil sa panlabas. Puwersa. Bam! Saktong pagkatunog ng mga salita ni Jared. Hinampes ng tagapanayam ang kanyang kamay sa mesa at binaril sa kanyang mga paa. Pinagbabaril ang lalaki. Sumigaw siya. Pinaimbestigahan mo ako, bata. Sa katunayan, ito ay dahil siya ay sinipa sa pondiyan ng isang asno noong siya ay bata kaya siya ay naging walang magawa. Sa totoo lang, nag-ampon lang siya ng anak pagkatapos magpakasal. Walang nakakaalam sa Horrington, na maliban sa mga nasa kanyang bayan. Dahil doon, sinadya niyang lumayo sa kanya. Bayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilantad ni Jared ang lahat ng araw na iyon. Hindi ka karapat-dapat na makuha ako. Imbestigahan kita. Napangisi si Jared. Gayunpaman, kinumpirma rin ang tanong ng interviewer na nagsasabi ng totoo si Jared. Lahat, sabay tingin sa kanya ng kanyang mga kasamahan doon na may kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Yung interviewer daw, napagtanto ang kanyang pagkadulas ng dila at agad na nagbabalistik. Naghahanda upang maningil kay Jared. Nakikita iyon. Mauuwi na sa away ang interview. Umungol si Zane. Tama na. Umupo ka ulit. Sinaman ng tingin ng interviewer si Jared bago siya bumalik sa kanyang upuan. Gusto lang ni Zane na insultuhan ng mga subordinate si Jared saglit bago niya ipaalam sa lalaki na siya ay hindi angkop para sa posisyon. Hindi niya inaasahan na mauuwi sa ganoong gulo ang mga bagay-bagay. Sa gayon, napuno ng matinding galit. Kanya, anak, hindi ka nababagay na magtrabaho sa kumpanyang ito. Sa katunayan, hindi ka karapat-dapat na maging isang seguridad. Bantay sa labas ng pasukan. Sa makatuwid, mangyaring umalis at huwag nang bumalik sa hinaharap. Kinastigo nung ibang interviewer nung siya. Napansin ang galit na namamansa sa mukha ni Zane. Ito ay isang malaking kumpanya. Ngunit may mga kakilakilabot na empleyado tulad ng marami sa inyo. Dapat talagang magkaroon ng restructuring. Nang may panunuya, tumayo si Jared at humakbang palabas. Kung tutuusin, hindi naman talaga niya gustong magtrabaho doon. Ngunit isang segundo lamang matapos siyang tumayo para umalis. Isang matangkad at lumakad ang malayong binata na nakasuot ng suit. Nagpakita ng awtoridad ang binata. At iniwas niya ang kanyang tingin. Pagkapasok ni Jared sa kwarto. Sinulyapan din siya ni Jared pero nagpatuloy siya sa paglalakad palabas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan siya ng binata. Ikaw si Jared Chance. Bahagya siyang pinag-aralan ni Jared. Pagtataka, bahagyang tumango. Wala siyang ideya kung sino ang lalaki. Ngunit kung naroon ang kanyang mga magulang, tiyak na makikilala siya bilang kalahati. Ang lalaking pumunta sa Dragon Bay at pinalaya sila noon. Ginoo Jennings. Zane agad. Nalulugod siya nang makita ang lalaki na nagpapaliwanag. Ito si Jared Chance. Nandito siya para mag-apply ng trabaho. Pero tinanggihan namin siya dahil hindi siya tugma sa kumpanya namin. Mga kinakailangan. Gawin mo siya. Pagkasabi nyon, muling sinilip ng binata si Jared bago siya umikot-ikot para umalis. Ginoo
Jennings. Pero isa siyang ex-convict na kalalabas lang sa kulungan. Protesta ni Zane. Ang kabataan. Dahan daw ang lumingon ng lalaki at tinitigan siya ng masama. Sinusubukan mo bang turuan ako kung paano gawin ang mga bagay? Sindek. Binitukan ni Zane nang marinig iyon. At napakamot siya sa ulo. Hindi. Kabanata 80. Umikot ang binata at umalis. Samantala, si Zane at ang dalawa pang tagapanayam ay lahat natigilan. Nakanganga kay Jared na hindi makapaniwala. Hindi nila maisip kung paano sila nakilala ng lalaki. Punong tagapamahala. Paano mo nakilala si Mr. Jennings? Tanong ni Zane na may nakasulat na mystification sa buong mukha niya. Is he some high-ranking executive here? Probably the general manager. Hindi ko siya kilala. Umiling si Jared bilang pagtanggi. Hindi niya kilala ang binatang iyon. Hindi niya kilala. Nakita na niya siya. Sa kabaligtaran. Nakita na siya ng binata na iyon noon at nasaksihan pa nga siya. Lahat touchy-feely kay Josephine. Ang binata ay pinangalan ng Xavier Jennings. At siya ay nagtapos sa Silverleaf University sa ibang bansa. Pagkatapos sumali sa Sullivan Group, sumulong siya sa mga ranggo. Siya rin. Kinagiliwan si Josephine at hinahabol siya. Ngunit ang huli ay hindi interesado sa kanya. Matapos iregalo ni William ang kumpanya kay Josephine, inilipat niya si Xavier sa Sentiment Chemical. Limitado upang maging pangkalahatang tagapamahala, na naglalagay sa kanya sa pamamahala ng operasyon at pamamahala ng kumpanya dahil ayaw pangasiwaan ni Josephine ang mga bagay-bagay. May mga kakayahan nga si Xavier. Para sa kanya, matagumpay na naituwid ang kumpanya sa maikling pagkakasunod-sunod at kahit na ginawa ito sa pinakakumikita kumpanya sa ilalim ng Sullivan Group. Ang dahilan ng kanyang kasipagan ay walang iba kundi ang mahulog sa kanya si Josephine. Pero nung natuto siya, nakasama niya si Jared, na nakakulong. Nagkaroon siya ng matinding pagbabago ng puso. Siya noon, nangakong aagawin siya kay Jared. Dahil dumating si Jared sa kumpanya para sa isang pakikipanayam. Siya, natural na kailangang samantalahin ang pagkakataong iyon. Hanggat ang lalaki ay nanatili doon. Mayroon siyang libo-libong mga paraan. Paatros siya habang naghahasik din ng hidwaan sa pagitan nila ni Josephine. Ito ay kakaiba, kumunat ang noo ni Zane. Ngunit hindi siya naglakas loob na labanan ang general manager noong siya ay naruroon. Isang department manager lang. Kaya naman, sinabi niya kay Jared, pumunta ka at gawin ang mga pamamaraan sa onboarding. Magpapadala ako ng isang tao para i-tour ka mamaya. Hindi siya nang ahas na mamili ng gulo sa kanya pansamantala. Dahil hindi siya sigurado sa eksaktong kaugnayan ng lalaki kay Xavier. Si Jared ay naguguluhan din. Hindi ko unawain kung bakit gusto ako ng lalaking iyon na kilala bilang Mr. Jennings. Ngunit parang kilala niya ako. Nalaman kaya ni Josephine na pupunta ako sa kanyang kumpanya para sa isang pakikipanayam at sadyang sinabi. Para bantayan niya ako. Habang pinag-iisipan niya iyon na nakakunot ang noo. Sinundan niya ang dalaga. Ang opisina upang kumpletuhin ang mga pamamaraan sa onboarding. Damn! Ex-convict ka pala. Kawawa naman ako na nakachat kita ng ganoon katagal. Nakakahiya. Isang katulad mo. Hindi kailanman makakakuha ng trabaho. Pagkalabas pa lang ng pinto. Sinira ng lalaking naka-best spectacle kanina si Jared. Gayunpaman, Jared, just cast him a airy glance. Noong una, naramdaman kong medyo desente siya. Pero hindi ko akalain na ganoon din siya. Yung tipong mababa ang tingin sa iba. Sumama ka sa akin, Mr. Chance. Kailangan ng ID card. Para sa mga pamamaraan sa onboarding. May dala ka ba? Ang binibini na nag-walk out kasama si Jared. Tanong ng huli. Oo. Inabot ni Jared ang kanyang ID card sa kanya at binigyan siya ng isang ngiti ng pasasalamat. Alam niyang tinanong niya iyon. Sinasadya. At ang kanyang mga salita ay talagang para sa binatang iyon. Sure enough, ang mga mata ng binata. Lumawak nang marinig niyang pumasa si Jared sa interview. At baka sa mukha niya ang kawalan ng paniniwala. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jared.
Ngumuso lang siya bago umalis kasama ang dalaga. Habang hinahawakan niya, the onboarding procedures. Galit na tinanong ni Maria si Zane sa opisina ng manager ng sales departamento. Ano ang nangyayari sa iyo? Di ba sabi mo mabibigo mo siya? Ngayong nakakuha na siya ng trabaho dito. Mapapahamak ako. Uutusan talaga ako ng tatay ko na ibigay sa kanya. Isang biyahe araw-araw. Hindi ko kasalanan yun. Siya ay kahit papaano ay nauugnay kay Mr. Jennings. Si Mr. Jennings iyon, na direktang nagpatrabaho sa kanya. Kaya wala akong magagawa tungkol dito. Galit na sagot ni Zane.